Ating palampasin. Alagaan po natin po ito dahil sinira na po ito ng Panginoong Jesucristo nung siya po'y napako sa krus at namatay at muling nabuhay. Yung kamatayan po sa atin. Kaya sabi nga po dito sa Roma chapter 6 verse 6 hanggang 7, alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sabi sa verse 8, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kaya nung tanggapin nga po natin at paniwalaan nga po natin ang ating Panginoong Jesucristo, ay nagkaroon na nga po tayo ng ugnayan sa Kanya. At dahil sa pakikipag-ugnayan na yon, ay nagkaroon nga po tayo ng kalayaan sa kamatayan. Amen. At tinalikuran na nga po natin yung kasalanan. Kaya kung bakit nga po tayo umaatin sa church para may pakita sa Panginoong Diyos at sa Panginoong Jesucristo na tayo po'y lumalakad ngayon sa kanyang kalooban papunta sa kabanalan. Amen. Hello! Amen. At hindi po yung sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17 nang sino man nakapag-isa kay Kristo ay siya na pong bagong nilalang. Wala na po yung dati niya pong pamumuhay. Kaya kung bakit nga po kayong naririto ay bago na po yung buhay dahil nga po nakipag-isa na kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya kung bakit dati naroon po kayo sa mga bisyo, ngayon wala na po kayo sa bisyo. Amen. Ngayon, isa na lang po yung bisyo nyo. Ano po yun? Yung magbasa ng Word of God. Hello! Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Dati, ando po tayo sa mga bisyo. Nung wala po tayo sa Diyos at hindi pa po tayo nakakilala kay Kristo. At hindi pa po natin nalalaman yung mabuting balita. Alipin po tayo ng kasalanan. At nalalaman nyo naman po, nakikita nyo naman po yung mga uri ng kasalanan. Kahit hindi ko nang banggitin. O gusto po, banggitin ko pa po ba? Yung mga uri po ng kasalanan. Mahaba po yun. Madami po yun. At dahil alam nyo na po, hindi ko na po babanggitin. At alam po yun, ng lahat po ng tao na nabubuhay po sa mundo, na ito, yung kasalanan. Kaya, bakit po isinakripisyo ng Panginoon sa Kristo ang kanyang buhay? Number 5, para pag-isahin ang mga tao sa Diyos. Dahil nga nung si Eva, Adan nga po, ay nagkasala na wala po yung ugnayan. Dati na, lagi po nag-uusap si Adan sa kang Panginoong Diyos. At si Adan at ang Panginoong Diyos doon sa halamanan ng Eden. Laging kausap ni Adan ng Diyos. At nung gawin nga si Eva, at natukso nga si Eva ng ahas, at nakumbisi ni Eva si Adan na kumain ng bunga ng kaalaman at karunungan at ng masama, yun nga po yung nangyari. Yung ugnayan po ay nasira po yun. At yung nga po yung naging mandato po ng Panginoon Sus kung bakit inalay niyang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo para pag-isahin muli ang mga tao sa Diyos. Kaya kung bakit po tayo po ay nakakapanalangin na po sa Kanya. Kasi Jesus ay namatay para pag-isahin ang mga tao sa Diyos at para bigyan sila ng access sa presensya ng Diyos. Sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 13, ngunit ngayon dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati ay malayo ay nilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. At patuloy po tayo sa Ephesians chapter 2 verse 14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil pinag-isa niya ang mga Hudyo at mga Hintil sa pamamagitan ng kanyang katawan. Giniba niya ang pader ng alitan na naghihiwalay sa atin. At ganoon din po sa sinasabi sa Hebreo chapter 10 verse 19 hanggang 20. Kaya nga, mga kapatid, tayo'y malaya na. Malaya nang makakapasok sa dakong kabalal-banalan dahil sa Diyos, dahil sa dugo ni Jesus. At sabi sa verse 20, binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito ay ang kanyang katawan. Kaya yung kanyang pagdipa doon sa krus, yun po yung naging way. Yun po yung naging daan para ang tao po yung makalapit ulit sa Diyos. Kaya kung bakit lahat nga po tayo
ay nakakapanalangin na po. At kung bakit sinasagot po yung ating panalangin, dahil po sa Panginoong Hesus. Kaya hindi na po malayo ngayon ang tao sa Diyos. Malapit na po ang tao ngayon sa Diyos dahil nga po sa ginawa ng Panginoong Kristo ng pagbuwis niya at pagkasakripisyo po niyang ng buhay po niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po ang tao po ay talagang mapalad. Kaya lahat po talaga may pag-asa. Kaya sabi nga po, sa madaling salita, isinakripisyo ni Jesus ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng sangkatauhan para tuparin ang kautusan ng Diyos para ipakita ang pag-ibig ng Diyos para sirain ang kapangyarihan ng kasalanan at para pag-isahin ang mga tao sa Diyos. Yan po yung mga dahilan kung bakit isinakripisyo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Dahil lahat po ng sasampalataya po nga sa kanya ay una sa lahat magkakaroon po ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang po yun. Ang lahat po ng tao na maniniwala po sa kanya ay may lalapit na po niya sa Diyos Ama. Kaya ang lahat nga po ng tao ay meron na pong pag-asa. Kaya kung bakit niyapos ng Panginoong Jesucristo ang krus. Kung bakit hindi niya tinalikuran ito, bakit hindi niya tinakasan ng krus. Dahil para yung 5 po na yun ay mangyari po sa buhay po ng tao. Kung ang Panginoong Jesus po hindi po tumungo sa krus ng Kalbaryo, mahihirapan po ang tao na magkaroon po ng ugnayan sa Diyos at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Amen. Dahil yung panuntunan po noon ng mga Hudyo ay marami pong inaalay. Maraming inihandog para mapatawad po ang kasalanan ng isang tao. Sa panahon po natin po ngayon, hindi po natin makakaya tayong sabihin natin na kapos sa kalagayan ng buhay ay mahihirapan pong manggandog. Dahil hindi lamang po naman hayop o ibon ang dapat ihandog, marami po para sa ikapagpatawad ng kasalanan po ng tao. Pero dahil nga po ang Panginoong Diyos ay isa pong Diyos ng karunungan at kaalaman, pinag-aralan niya po ito para ang tao po ay hindi po mahirapan para makalayo at makaahon sa kasalanan. At dahil nga po ang Diyos po ay mabuti at mahal niya ang taong kanyang nilikha, gumawa po siya ng paraan para ang tao po na kanyang nilikha ay maligtas at magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Isa lang po ang goal talaga ng Lord. Hindi mapahamak at hindi mapunta sa impyerno ang mga tao. Kung bakit siya nagbuwis ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Kaya kung bakit gunita ito kada ganitong buwan. Kung bakit inaalaala ito ng mga Kristiyano sa buong mundo dahil napakahalaga po ang pagkasakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo sa krus ng Kalbaryo. At ganun din, napakahalaga po ng pagkabuhay pong muli ng ating Panginoon Jesus. Yung dalawa po na yan, yung kanyang pagkamatay at kanyang pagkabuhay ay kailangan po natin alalahanin sa bawat pagdaan ng mga buwan at taon. Lalo-lalo na sa mga buhay po natin. Kanina yung nabanggit kung paano sinakripisyo o bakit sinakripisyo ng Panginoon sa Kristo ang kanyang buhay. Ngayon, ano naman ang kahulugan ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoon sa Kristo? Ang pagkabuhay ni Jesus ay tumutukoy sa kanyang pagbabalik sa buhay mula sa mga patay. Pagkatapos ng kanyang kamatayan sa krus, ito ay isang mahalagang doktrina sa Kristyanismo at isang patunay ng kanyang pagiging anak ng Diyos. Ang kahulugan ng pagkabuhay ni Jesus, number 1, patunay ng kanyang pagiging anak ng Diyos. Kaya kung bakit ang Panginoon Jesucristo ay nabuhay na magmuli para mapatunayan sa tao at sa mundo na siya po ay tunay na anak ng Diyos. Hello. Ang pagkabuhay ni Jesus ay patunay na siya ay tunay na anak ng Diyos at may kapangyarihan sa kamatayan. At sabi sa Mateo 26, verse 5 hanggang 6, at sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong matakot sapagkat alam ko na hinahanap
ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito, sapagkat siya ay nabuhay gaya ng sinabi niya. Kaya maliwanag ng Panginoong Kristo po, mula nang siya ipako sa krus at aalisin sa krus at ilibing, pagdating po ng 3 araw, 3 gabi, siya po ay nabuhay na magmuli. Kaya naroon na po yung kaganapan ng pagkabuhay niya magmuli. Nung pagpunta nga po ng mga alagad, una-una na po sila Maria Magdalena, natatnan po nila yung libingan po ng pinaglibingan po ng katawan ng ating Panginoong Kristo ay bukas at wala na po yung katawan po doon ng Panginoong Jesus. Sabi nga po ng anghel, dito po sa Mateo chapter 26 verse 6, sabi po rito, huwag kayong matakot sapagkat alam ko na hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya ay nabuhay gaya ng sinabi niya. Yun po yung kung bakit kailangan pong mabuhay na magmuli ang Panginoon Jesus para mapatunayan siya po talaga ay tunay na anak po ng Diyos. Kaya pag meron nagsabi, totoo bang anak po ng Diyos? Si Jesus, yes. Dahil nabuhay siya magmuli sa mga patay. Siya po ay binuhay ng Panginoong Diyos. At napatunayan na siya po ay anak ng Diyos. Yan po yung batayan kung bakit po pinahintulutan ng Panginoong Diyos ang Panginoon Kristo po ay mabuhay na magmuli. And number 2, ano po yung kahulugan ng pagkabuhay ni Jesus? Para pagtagumpayan po ng kamatayan. Katulad po na sabi po sa kanyang pagkasakripisyo, ganun din po dito, pagtagumpay sa kamatayan. Ang pagkabuhay ni Jesus ay nagtagumpay sa kamatayan at nagbigay ng pag-asa sa mga tao na makakapagbigay sa buhay na walang hanggan. Sabi sa 1 chapter 11 verse 25 hanggang 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamatay, gayon ay mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay kailanman. Ito po yung talagang magandang balita. Tingnan nyo? Ulitin ko, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay mamamatay, gayon may mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ibig sabihin, listen, kahit hindi ka makasama ng buhay sa pagdating ng ating Panginoon Kristo na sinasabi nila na rapture of the church, listen, napakalaga po nito. At ito po magbibigay po sa inyo ng kalinawan sa inyong mga isipan. Na kahit daw hindi kayo makasama ng buhay sa pagdating ng Panginoon Kristo na sinasabi pong rapture of the church, kahit raw ang mamatay ang inyong katawang lupa, sinasabi po rito sa John chapter 11, 25 and 26, na kahit mamatay kayo, ang lahat raw po ng sumampalataya sa Panginoong Kristo ay hindi na raw po mamamatay kailanman. At magkakaroon po nga sila ng buhay na walang hanggan. Yun po yung magandang balita. Na kahit naroon ka na sa libingan, kahit naroon ka na sa imlayan mo, sinigurado ng Panginoong Kristo dito sa John 11, 25 and 26, na sinasabi niya po mismo rito, na lahat po ng tao na namatay na sumampalataya po sa Kanya, ay hindi na po mamamatay kailanman. Ano po ibig sabihin po nun? Mamamatay ka nga lang sa katawang lupa, pero po doon sa spiritual at sa pangalawang buhay mo, kahit kailan, hindi ka na mamamatay. Ano po yung sinasabi nga yung mapunta ka sa dagat-dagatang apoy at doon sa impyerno. Kaya kung bakit kailangan po ingatan ng lahat po ng naniniwala at mananampalataya kay Kristo ang salita pong ito. Pangawakan po natin po ito. Itong John chapter 11, 25 hanggang 26. Ang Panginoon Kristo po nagsasalita po rito.
na lahat po raw ng naniwala at sumampalataya po sa Kanya ay hindi na mamamatay kailanman. Good news! Hello! Amen. Sinisigurado po ito ng Panginoong Hesus na lahat kayong naririto na naniwala at sumampalataya po sa Kanya ay hindi na po mamamatay. Kailanman! Kailanman po! Ibig sabihin ng kailanman, ibig sabihin po nito, meron kayong everlasting life. Pag-ingatan nyo lamang po ito. Itong salita pong ito. Yun po yung dahilan kung bakit po ang Panginoon sa Kristo po ay nagsakripisyo sa krus ng Kalbaryo at namatay. At kung bakit muli po siyang nabuhay para maibigay nila po itong buhay na ito sa atin na lahat ng sumasampalataya sa Panginoong Kristo. And number 3, kaligtasan ng sangkatauhan. Ang pagkabuhay ni Jesus ay nagbigay ng kaligtasan sa sangkatauhan mula sa kasalanan at kamatayan. Yung nga, sabi nga po dito sa Roma chapter 1 verse 4, na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay. Si Jesucristo na ating Panginoon. Yan. Kaya kung bakit po siya nabuhay na magmuli para mapatunayan po na siya nga po ang kaisa-isang anak ng Diyos Ama. At dahil nga po sa kanyang pagkabuhay, nagkaroon nga po ng buhay na walang hanggan ang lahat po ng taong sumasampalataya at naniniwala po sa kanya. Kaya hindi po tayo sumusuntok sa hangin. Hindi po tayo umaattend po dito sa church nang wala pong matatanggap. Sabi ko, hindi po tayo umaattend sa church na wala pong matatanggap. Amen. Ano po yung matatanggap po natin? Hindi po ito pilak. Hindi po ito currency. Hindi po ito ginto. Ang matatanggap po natin ay buhay na walang hanggan. Hello! O kaya hindi kayo masaya. Amen. Ito po ang dahilan kung bakit nga po ang Panginoong Jesucristo ay bumaba po rito sa mundong ito at mag-alay ng kanyang buhay para ang bawat isa po sa inyo na naniniwala ngayon sa kanya ay magkaroon po ng buhay na walang hanggan. Kaya yung John 3:16, yung 1:3:16, yun po yung pinakabuod ng magandang balita. Ibinigay ng Panginoong Diyos ang kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi ang Jesucristo para nga lahat ng tao na maniniwala kay Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dahil isa kayo doon, sinisigurado ng Diyos na meron kayong everlasting life, buhay na walang hanggan, na hindi binigay po ng tao, kundi ang Diyos po mismo ang nagbigay po nito sa pamamagitan ng kanyang kaisa-isang anak na walang iba, kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung bakit meron pong suffering sa krus ng Kalbaryo na naganap po doon, at kung bakit meron pong pagkabuhay na magmuli ng Panginoon Jesucristo, dahil ito nga po yung dahilan, at ito nga po yung makakamtan ng lahat ng maniniwala sa Kanya. Kaya iniulit ko, hindi po tayo sumusuntok sa wala. Yung pag-attend po natin, yung pagsasakripisyo po natin, about sa buhay o financial, spiritual, ay meron pong sukli po yun. Ano po yung sukli? Buhay na walang hanggan. Sinisigurado po yun ng Diyos na tayo po ay hindi na po mapupunta sa impyerno. At hindi na po magdudusa. Hindi na po maghihirap sa dagat-dagatang apoy dahil tayo nga po ay naniwala na nampalataya sa kanyang anak na walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Yun lang po yung dahilan kung bakit nagsakripisyo ang Panginoong Diyos at ibinigay yung kanyang anak. And lastly, sabi niya po dito sa unang Korinto, chapter 15, verse 3 hanggang 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat, ang mga bagay na tinanggap ko rin, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, at siya ay inilibing, at siya ay nabuhay sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Kaya noong isinugo na ng Diyos Ama ang kanyang kaisa-isang anak at tumungo na nga sa mundong ito,
Lahat ng nakasulat sa Old Testament, pinangyari yun ng Panginoon Kristo. Yung hula sa Kanya, pinangyari niya yun. Yung mga salita roon, lahat ng mga propesya doon, ginanap niya yun. Kaya sabi niya nga sa John 19:30, John 19:30, is finished. Naganap na, natapos na. Ano pa yung natapos niya na? Yung kalooban ng Diyos Ama. Ano yung naganap na? Naganap niya na yung Word of God. Yung pinopesya sa Kanya. Kaya maliwanag eh, tapos na. Nangyari na, naganap na. Kaya ibig sabihin po nun, naganap ng Panginoong Kristo yung pagkasakripisyo po niya ng Kanyang buhay. Wala na po dapat pong gumaya doon. Sabi ko, dapat wala na pong gumaya po doon. Doon sa sinabi ng Panginoong Kristo is finished. Tapos na, naganap na. Sapat na yung Kanyang pagkasakripisyo. Sapat na yung pagbibigay niya ng buhay sa krus ng Kalbaryo. Dapat hindi na ito ginagaya ng tao. Dahil napakadali na lang pong maligtas ng tao, humingi na lang po ng tawad. Kahit nandiyan ka sa sulok ng iyong bahay, humingi ka ng tawad. Lord, patawad po sa kasalanan ko. Mula pagkabata, nang ako'y magkaroon ng kaalaman sa masama at mabuti. Hanggang sa ngayong edad ko, patawad po. Ganun po yung ibinigay ng Diyos sa tao, ng kagaanan, para mapatawad po yung kasalanan. Hindi na kailangan pang magpapako ka pa sa krus. Magpilitensya ka pa. Magpanata ka pa. Napakadali lang para patawarin yung kasalanan ng tao ngayon. Humingi ng tawad sa Diyos sapagkat sinabi nga po ng Panginoon Kristo is finished. Tinapos ko na doon sa krus. Ano pang dapat gawin ng tao? Hindi na kailangan pang magpilitensya. Ang kailangan lang, humingi ng tawad. Kaya nga lahat po ng tao ay merong hope, pag-asa, na magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa Diyos at pag-amin ng kanyang kasalanan at pagtanggap at pagkilala at pagsampalataya sa Panginoong Jesucristo. That's it. Tapos na. Wala nang dapat pang gawin ng tao. Yun lang. Humingi ng tawad, sumampalataya sa Panginoong Jesus at sumunod sa kalooban ng Diyos. Doon lang, sapat na magkaroon ka ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Hello! Lahat po tayo po tumayo. Hallelujah, Jesus. Tayo po iaawit muli. Bago po tayo magbanal na hapunan, tayo po iaawit muli ng tanging alay ko. Hallelujah. At i-ready na po natin yung mga angel.